رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا زدنا علما ربنا رزقنا فهما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ngayon ay inshallah subhanahu wa ta'ala tayo ay mag-aaral na naman patungkol sa tajwid, kung saan ito ay ang wasila o yung daan upang maging wasto ang ating pagbasa ng kalam ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng kasabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Al-Quran Al-Karim. Nakuha natin sa Fidarsi As-Sabiq, sa dumaan na pag-aaral, itong mga mukaddimat wa ta'rifat, at nakuha din natin yung mga ahkamun nunis sakinati wa tanwin. Meron tayong 4, tinatawag na al-izhar, al-idgham, al-ikhfa at yung al-iqlab. Okay. So ngayon, inshallah subhanahu wa ta'ala, adako tayo sa pangalawang bab, ang ahkamu al-mim as-sakina. So ngayon, ang pag-aaralan naman natin ay patungkol sa mim as-sakina. Yung mim na ang kanyang haraka ay sukun. Mim as-sakina. Okay, yan yung minimin dito. Kapag ang mim as-sakina sa tajwid, kasalubong niya yung mga al-huruf al-hijaiyah. Ano yung mga hukum? Ano yung mga hatol dito? Paano natin basahin yung mga kalimat? Okay? So yan ang ating pag-aaralan ngayong hapon. Sual, mal mim as-sakinah wa ma ahkamuha? Ano ang kahulugan ng mim as-sakinah at ano yung kanyang mga ahkam? Okay? So dito tayo una. Al-jawab, al-mim ahadul hurufi allati takhruju min ash-shafatayn athna'a intibaqihima. Ang kahulugan ng mim ay yung mim as-sakinah, ahadul huruf. Ito daw ay isa sa mga huruf, isa sa mga letra ng Arabic, allati takhruju min ash-shafatayn, na kung saan ito daw ay lumalabas mula sa ating ash-shafatayn. Ito ay pag binigkas natin, ito ay lumalabas mula sa ating shafatayn. Ang ibig sabihin ng shafatayn ay ang ating dalawang labi, 2 lips. Okay? Asna ang tibaqihima. During, ang ibig sabihin ng asna ay during. Sa panahon na ito daw ay nakasarado. So, try mo kapag kapag close mo ang iyong bibig, ang iyong labi ay nakaka-pronounce ka ng mim. Mim. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng mim, ang sabi dito sa ating kitab. Sa tajwid, meron itong 3 ahkam. Walaha 3 ahkamin. Mayroong 3 ahkam dito sa al-mim as-sakinah. Una, ang tinatawag na al-ikhfa ash-shafawi. Tinatawag nating al-ikhfa ash-shafawi. Ang pangalawa ay wal-idgham ash-shafawi. Inshallah subhanahu wa ta'ala, lahat yan ay isa-isahin natin at intindihin. Ang pangatlo ay wal-izharu ash-shafawi. Okay? So ano nga ba yung al-ikhfa ash-shafawi? Ano yung al-idgham ash-shafawi? At ano naman yung al-izharu ash-shafawi sa mim as-sakinah? Okay? So unahin natin ang una, yun na yung al-ikhfa ash-shafawi. Qala wa dhalika idha waqa'a ba'da al-mim as-sakinati harful ba mithlu tarmihim bihijarah wa hum bil akhirah fatukhfal mimu 'inda al-ba'i ma'a baqa'il ghunnah. Okay? Kapag daw, ang ibig sabihin ng al-ikhfa ash-shafawi, kailan ito mangyayari? Ang sabi dito, mangyayari ang tinatawag na al-ikhfa ash-shafawi idha waqa'a ba'da al-mim as-sakinah, kapag sumunod sa mim as-sakinah. Okay? After ng mim as-sakinah, meron tayong harful ba.
Okay? Mim sakina plus yung harful ba. Ang hukom dito sa tajwid tinatawag na al-ikhfa ash-shafawi. Okay? Meron tayong mim as-sakina, nasundan siya ng ba. Ang hukom dito, ang hatol sa tajwid tinatawag na al-ikhfa'u ash-shafawi. Al-ikhfa'u ash-shafawi. Example niyan yung aya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarumihim. Tarumihim. So, meron tayong ditong mim na sakina. Tapos pagkatapos ng mim na yan ay nasundan siya ng ba. Ito po. Yung ba. So, meron tayong mim as sakina at nasundan siya ng ba. Ang hukom dyan ay tinatawag na al-ikhfa'u ash-shafawi. Okay? Hindi na po tayo ngayon sa nun as sakina at tanwin. Wala na po yun. Tapos na yun tayo. Ngayon, nandito na tayo sa mim as sakina. Kapag ang mim as sakina ay nasundan ng ba, ang hukom dito ay tinatawag na al-ikhfa'u ash-shafawi. Okay? Another example, wahum bil akhirah. Wahum bil akhirah. Meron tayong mim, pagkatapos ng ha, mim as-sakina, ang kanyang haraka ay sukun, at nasundan ito ng ba. Ang hukom dyan ay tinatawag na al-ikhfa'u ash-shafawi. So, paano natin ito basahin? Fatukhfal mimu indal ba. Ang ibig sabihin ng tukhfa, mula sa khafi, ibig sabihin itago, to hide. So, kailangan natin daw itago yung mim indal ba. Okay? Meron farqun bayna al-ikhfa'i wa al-hadfi. Meron iba ang itago at saka yung tanggalin. Okay? Pag sinabi natin tanggalin, hindi na talaga siya babasahin. Kumbaga, skip na lang siya. Pero pag sinabi natin itago, okay, babasahin natin pero hindi siya masyadong maliwanag. Babasahin natin pero hindi siya masyadong maliwanag. Ganun po ang ibig sabihin ng fatukhfal mim. Ibig sabihin, babasahin natin na ang mim ng hindi maliwanag. Kung baka hindi talaga mim as in mim talaga. Pero ito ay itago natin ng konti. Indal ba, doon sa ba, ma'abaqail gunna, nang nananatili ang gunna. Ano yung gunna? Yung lumalabas na tunog sa ating ilong. So example niyan sa tarmihim, okay? Paano basahin ang tarmihim bihijara? Tarmihim bihijara. Tarmihim bihijara. Tarmihim bihijara. So kung maririnig natin yung mim na ating binasa ay nakatago. Hindi natin siya tinanggal pero tinago lang natin ng kaunti. Kumbaga parang naka-hide lang siya ng konti. Tarumihim bihijara. Hindi siya masyadong maliwanag katulad dito. Tarumihim bihijara. Hindi po ganon. Bagkus ito ay slight na nakatago. Tarumihim bihijara. Okay. Wahum bil akhirah. Wahum bil akhirah. Hindi naman masyadong maliwanag katulad dito. Wahum bil akhirah. Wahum bil akhirah. Kata po yung ganoon. Dapat yung mim ay khafi. Baka ito ay nakatago ng konti. Wahum bil akhirah. Wahum bil akhirah. Okay. Pero wag po natin kalimutan yung al-gunna. Sabi dito, ma'abaqai al-gunna. Kaya may gunna tayo doon sa pagbasa tarumihim bihijarah. So yun po ang tinatawag na al-ikhfa ash-shafawi. Okay? For short, yung al-ikhfa ash-shafawi, ito yung mim as-sakina, nakasalubong na yung ba. Paano basahin? Basahin natin yung mim ng nakatago. Tapos meron tayong tinatawag na al-gunna. Okay? Hindi pa rin nawawala yung gunna. Next, al-idghamu ash-shafawi. Al-idghamu ash-shafawi. Kailan naman mangyayari ang al-idghamu ash-shafawi? Qala wa dhalika idha waqa'a ba'da al-mim as-sakinati mimun mithluha fatudghamu al-mim al-ula fi ath-thaniyah wa yusamma idgham al-mutamathilaini aw al-mithlaini mithlu fi qulubihim marad lahum ma yasha'un. Okay. Ang al-idghamu ash-shafawi, mangyayari daw ito kapag ang mim as-sakinah ay ang kasunod niya ay mim din. Okay. Kapag ang mim as-sakinah, nasundan ng mim, pareho niya.
sabihin pareho silang mim plus mim. So dito, mim as-sakina, tapos nasundan ito ng mim. Ang hukom sa tajwid tinatawag nating al-idghamu syafawi. Okay? Al-idghamu asy-syafawi. Qala fatudghamul mimul ula fi thaniya. Ang mangyayari daw, ang mim, ang unang mim ito. Yung unang mim mag-idgham na siya dito sa pangalawang mim. Ibig sabihin, kailangan na natin ipasok yung unang mim sa pangalawang mim. Kung baka magiging isang harf na lang sila. Yung mim na pangalawa ay magiging musyaddad. Ibig sabihin may tasdid na siya dito. So kung babasahin natin, ito wala na. Kasi napunta na siya dito sa pangalawang mim. Tapos yung pangalawang mim ay magiging dalawa na, magiging doble. Kung saan ito ay meron ng syadda. Okay? Paano natin basahin? For example, dito sa aya. By the way, tinatawag siya idgham al-mutamathilain or al-mislain. Ang tawag sa idgham na yun, yung mim nag-idgham sa pangalawang mim or pumasok siya sa pangalawang mim, tinatawag natin na idgham al-mutamathilain or al-mislain. Okay? Paano natin basahin ito? For example, dito sa fi qulubihim marad. So meron tayong mim as-sakina dito sa qulubihim. Tapos nasundan ito ng mim. So mim sakina plus yung mim, ang hukom ay tinatawag na al-idgham asy-syafawi. Paano basahin? Fi qulubihim marad. Kung yung sa kung yung una, ang al-ikhfa asy-syafawi, ang mim ay kailangan nating itago. Ang idghamu asy-syafawi, ang mim ay wala na or ito ay mahzuf. Kumbaga ito ay napunta na sa isang mim, di ba? Meron tayong mim dito sa una. Tapos dahil sa idgham napunta siya sa pangalawang mim. So yung mim na yun dito sa una ay wala na. Kumbaga napunta na siya dito sa kabila. Yung dun sa ikhfa asy-syafawi, nandun pa din yung mim pero ito ay nakatago. Kung babasahin natin ay patago. Pero dito sa al-idgham asy-syafawi, yung mim ay nawala na siya at napunta na siya sa isang mim. Sa isang mim na kasunod niya. Kung babasahin natin, fi qulubihim marad. Fi qulubihim marad. Meron po tayong gunna dito sa mim na pangalawa. Wajibul gunna dito. Meron tayong wajibu al-gunna diyan sa mim na pangalawa. Lang may mag-join. Okay, ulitin ko lamang, kapag ang mim as-sakina, nakasalubong niya yung mim, nakapareho niya, tinatawag itong al-idghamu asy-syafawi. Paano basahin? Yung unang mim, hindi na natin siyang basahin, bagkus ito ay mapupunta na sa isang mim na kasunod niya. Fi qulubihim marad. Okay? Fi qulubihim marad. Kaya siya tinawag na al-idgham. Ibig sabihin ng al-idgham ay al-idkhal, yung pagpasok. Ibig sabihin, yung unang mim ay pinasok na natin sa pangalawang mim. Okay? Kaya siya tinawag na al-idgham. Tapos asy-syafawi, ang ibig sabihin ng asy-syafawi ay ating labi. Ibig sabihin niyan, mangyayari sa ating labi yung al-idkhal, al-idgham, yung pagpasok ng harf. Kung mapapansin natin dito sa fi qulubihim marad, yung mim, ang kanyang makhraj ay sa ating labi, sa ating syafa. Okay? Kaya tinawag siya syafawi kasi nga ito ay galing sa ating labi. Tapos al-idgham kasi nga yung mim, yung unang mim ay pinasok natin sa pangalawang mim. Nag-combine sila kaya tinawag natin al-idgham asy-syafawi. Okay? Isa pa, lahum ma yasha'un. Lahum ma yasha'un. Kumbaga dito sa al-idgham asy-syafawi, ang ating mim ay full, close na talaga siya. Kumbaga ito ay naka-close na talaga. Wala nang parang sa ikhfa asy-syafawi, parang meron pa tayong kaunting butas sa ating labi. Okay? Dito sa al-idgham asy-syafawi, totally close na talaga ang ating labi. Fi qulubihim marad lahum ma yasha'un. Okay. Yun po ang idgham asy-syafawi.
Ang pangatlo ay tinatawag nating al-izharu syafawi. Okay? Kung yung al-ikhfa'u syafawi, mim as-sakina nasundan ng ba. Okay? Mim as-sakina nasundan ng ba, tinatawag nating al-ikhfa'u syafawi. Ang pangalawa naman yung al-idghamu syafawi, na kung saan ito yung mim as-sakina nasundan ng mim, kapareho niya, yun yung al-idghamu syafawi. Wa ma'ada dhalik, maliban sa dalawang harf na yun, ibig sabihin maliban sa ba, kay mim as-sakina plus yung ba at saka yung mim, maliban doon sa ba at mim, tinatawag na nating al-izharu syafawi. Ang hukom sa mim as-sakina at maliban sa mga harf na ba at mim, tinatawag natin al-izharu as-syafawi. Okay? Ang ibig sabihin ng al-izhar, kasi malinaw, as-syafawi mula sa ating labi, naam. So ibig sabihin dito, ang ating pagbasa ay malinaw. Babasahin natin, وَذَلِكَ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ الْمِيمِ السَّاكِنَةِ أَيُّ حَرْفٍ مِنْ باقي الْحُرُوفِ الْهِجَائِيَّةِ مَا عَدَى الْبَاءِ وَالْمِيمِ مِثْلُ مَثَلُهُمْ كَمَثَلٍ وَهُمْ فِيهَا. Okay. Ang al-izharu syafawi, mangyayari daw ito kapag ang mim as-sakina ay nasundan ng mga huruf na maliban sa mim at ba. Okay? Ang mim as-sakina, kapag ito ay nasundan ng mga huruf maliban sa mim at ba, kasi yung mim ay para sa al-idghamu syafawi, yung ba naman ay para sa al-ikhfa'u syafawi, maliban doon ay tinatawag na nating al-izharu asy-syafawi. Okay, example, masaluhum kamathal. Meron tayong mim as-sakina nasundan ng kaf. Yung kaf, ito ay yung tinatawag natin na mga kabilang sa mga huruf na maliban sa mim at saka ba. Okay, maliban sa mim at ba, tinatawag nating al-izharu asy-syafawi. So paano natin babasahin ang izharu syafawi? Walang gunna. Masaluhum kamathal. Hindi po parang ikhfa. For example, masaluhum kamathal khata, or parang idgham, masaluhum kamathal khata din. Okay? Dahil ang mim as-sakina ay nasundan ng kaf, na kung saan ang kaf ay kabilang sa mga huruf na maliban sa mim at ba, or ito ay kabilang sa mga huruf ng al-izharu syafawi, kailangan nating basahin ang mim ng walang gunna. Ito ay izhar, malinaw, ng walang gunna. Masaluhum kamathal. Okay? Yung pangalawa, wahum fiha. Hindi po wahum fiha khata, or wahum fiha khata din. Okay? Ang sabi dito, meron tayong mulahadha, wa takunu ashadda izharan 'inda al-fa'i wal waw. Okay? Magkakaroon daw ng extreme na pag-izhar, masyadong paglilinaw sa mim kapag ito ay nasundan ng fa at saka waw. Okay? Ang hukom pareho pa rin, al-izharu syafawi. Pero kapag yung mim, sabi dito, saan na yun? Kapag daw yung mim as-sakina nasundan ng fa o yung waw, magkakaroon daw tayo ng asyaddu izharan, extreme izhar. Kumbaga kailangan nating ipalinaw, kailangan nating kailangan magkaroon tayo ng sobrang paglilinaw dito, dahil nga yung mim at saka fa pareho sila ng makhraj. Yung mim, ang kanyang makhraj, ang kanyang labasan ay sa ating labi. Ganon din yung fa. So parang mahihirapan tayo magbigkas. So kailangan nating magkaroon ng asyaddu izhar, labis na pagpapalinaw sa mim. Okay? Example dyan, wahum fiha. Ito, mim, as-sakina nasundan ng fa. Kailangan natin magkakaroon ng asyaddu izharan, labis na pagpapalinaw sa mim. Wahum fiha. Okay? So yun po ang al-izharu asy-syafawi. Ganon din sa waw, ganon din sa waw, meron din asyaddu izharan. Review lang natin. Dito tayo sa al-ahkamul mim as-sakina.
ang mim as-sakina na ang kanyang haraka ay sukun, meron itong tatlong hukum. Okay? Yun na yung al-ikhfa'u syafawi, al-idghamu syafawi, wal-idharu asyafawi. Ang al-ikhfa'u syafawi, ito ay mangyayari kapag ang mim as-sakina ay nasundan ng ba. Paano natin basahin? Babasahin natin ang mim na patago ng may gunna. Wa hum bil akhirah, wa hum bil akhirah. Kung maririnig natin, yung mim ay hindi masyadong izhar, okay? At hindi din siyang naka-idgham. Hindi siya izhar, hindi siya idgham. Kumbaga ito ay nasa gitna. Parang patago siya ng may gunna. Wa hum bil akhirah. Hindi izhar, katulad dito, wa hum bil akhirah. Hindi ganun, or idgham, wa hum bil akhirah khata. Dito naman sa al-idgham syafawi, ito ay mangyayari kapag ang mim as-sakina ay nasundan ng mim kapareho niya. Paano natin basahin? Babasahin natin, hindi na natin basahin yung unang mim, bagkus ito ay mapupunta na sa pangalawang mim. Magkakaroon na tayo ng al-idgham, ng idkhal, kung saan ang unang mim ay papasok na siya sa pangalawang mim. At magkakaroon tayo ng gunna. Tinatawag natin wajibul gunna. Inshallah ta'ala, makukuha din natin ang wajibul gunna. Katulad nito, fi qulubihim marad, fi qulubihim marad. Kung maririnig natin yung mim ay yung mim al-ula, yung unang mim ay napunta na sa pangalawang mim. Tapos yung pagbasa ay meron tayong wajibul gunna, wajib natin siya i-gunna. Lahum ma yasha'un. Ang al-idharu syafawi naman ay yun na yung ang mim as-sakina ay nasundan ng maliban sa harf na mim at harf na ba. Tinatawag na natin al-idhar asyafawi. Halimbawa, mathaluhum kamathal. Okay, mim as-sakina nasundan ng kaf. Okay, ang hukom dyan ay al-idharu asyafawi. Babasahin natin yung mim idharan. Ito ay malinaw nang walang idgham o walang ikhfa. Okay? Mathaluhum kamathal. Tapos meron tayong mulahaza dito, kapag daw yung mim as-sakina ay nasundan ng fa or yung waw, na kung saan itong tatlo na to, mim, fa at saka waw, ay pareho sila lahat ng makhraj. Pareho sila lahat ng pinagmulan ng labasan, makhraj. So ibig sabihin yan, kailangan natin ng asyaddu izhar. Kailangan natin ng labis na pagpapalinaw sa mim. Example, dito sa wahum fiha, yung mim as-sakina ay nasundan ng fa. Pareho silang makhraj, mim, at saka fa, sa labi. Pareho silang sa makhraj, na kung saan ito ay sa labi. So, kailangan natin ng labis na pagpapalinaw. Wahum fiha, wahum fiha. Okay? Yun po ang al-idharu asyafawi at yun yung ahkam ng mim as-sakina. Ahkam al-mim as-sakina. Yung next na mawdu ay ahkamul mad. Nung oras na 5:1. Okay. Adakaw tayo dito sa ahkam ng mad. By the way, inshallah ta'ala, bukas meron kayong quiz patungkol doon sa an-nun as-sakina at saka dito sa al-mim as-sakina. Okay, lahat isabay ko na doon sa nun as-sakina kasi nga para ma-review ninyo. Dito din sa al-ahkam al-mim as-sakina, ito yung bago, inshallah ta'ala. Next tayo ay ahkam al-mad. Mga hukum sa al-mad. So, meron tayong mga kaibigan, for example, meron tayong mga kaibigan na mga hafiz or nakapag-aral ng Islam or marunong magbasa ng Quran, naririnig natin na sila ay nagsasalita patungkol sa mad. Dapat daw ito ay may mad. Dapat daw basahin mo ito ay nakamad. So ano nga ba yung ibig sabihin ng mad? Ngayon na inshallah subhanahu wa ta'ala ay maintindihan natin biiznillah. Sual, ma ta'riful mad lughatan wa istilahan? Ano daw yung kahulugan ng mad sa lugha? Ibig sabihin sa literal niyang meaning, wa istilahan at sa kanyang kahulugan according sa ating mga ulama, ayon sa ating mga ulama. Al-jawab, al-maddu fil lugha az-ziyadah. Ang kahulugan ng mad sa lugha, sa literal niyang meaning, ay az-ziyadah. Ang ibig sabihin ng az-ziyadah ay excess or extra or labis. Okay? Lahat ng sobra, tinatawag natin na ziyada. Sample, kumain ka,
Sa mga sa mga naka-stay in na, alam nila ito. Kapag sila ay kumakain tapos kulang pa sa kanila, ano yung sinasabi nila? Ya Amir, hal hunaka ziyada? O Amir, o aming pinuno, meron pa bang ziyada? Ibig sabihin nun, meron pa bang sobra dyan? Okay? Dahil ako ay gutom pa, kaya humingi siya ng sobra. So yun yung ibig sabihin ng al-mad fil lugha. Literal ng meaning, az-ziyada, sobra, excess, extra. Wastilahan, ang kaulugan naman nito sa istilah, italatu sawti biharfi min hurufil maddi. Ito daw yung italatu sawt, ang pagpapahaba ng tunog or boses. Pagpapahaba ng tunog or boses biharfin sa harf. Ibig sabihin, isang harf, ipapahaba mo yung kanyang tunog or yung kanyang or yung pagbigkas mo dito. Min hurufil mad, mula sa mga huruf ng mad. So ano nga ba yung mga huruful mad? Malalaman natin inshallah ta'ala. Okay? So, sual ulit, ma huruful mad. Okay, ito na pala. Ano yung mga huruf ng mad? Ano yung mga huruf ng mad na kung saan ito ay pinapahaba natin? Or binibigyan natin ng sobrang pagbigkas o sobrang tunog sa kanyang pagbigkas. Okay, sual. Ma huruful mad? Jawab, huruful mad di salasa. Ang huruf daw ng mad ay tatlo. Una, al-alifu sakinatu al-maftuhu ma qablaha. Una daw yung al-alif as-sakinah, alif as-sakinah. Okay? Alif as-sakinah. Meron tayong alif, ang kanyang haraka ay sukun. Al-maftuhu ma qablaha. Ang before niya ay maftuh, ibig sabihin may fatha. For example, yung before niya, sabihin na natin ay haraka na ba. Okay. Alif, ang before niya ay ba. Tapos itong ba, ang kanyang haraka ay fatha. Oops. Kanyang haraka ay fatha. Ang tawag dito sa alif na ito, tinatawag nating mad. Kabilang yan sa mga mad. Bakit siya kabilang sa mga mad? Kasi nga ito ay alif as-sakina, ang kanyang haraka ay sukun. Tapos ang before niya ay ba al-maftuh. Ibig sabihin ng al-maftuh ay fatha. Ang kanyang haraka ay fatha. So therefore matatawag natin yung alif na ito ay mad. Kasi nga ang before niya ay harf na ang haraka ay fatha. Yan yung una. Ang pangalawa naman ay wal wawu sakinatu al madmumu ma qablaha. Waw. Meron tayong harf na waw. As-sakina, ang kanyang haraka ay sukun. Tapos ang before niya ay, for example, ba. Ang haraka ng ba ay dhamma. By the way, hindi lang ba basta lahat ng mga huruful hijaiyah. Basta before niya, ang haraka ay dhamma. So yung waw na ito ay tinatawag nating mad. Okay? Waw al-madmu, waw as-sakina, ang before niya ay dhamma. Ang haraka ay dhamma. Yan yung pangalawa. Ang pangatlo naman ay wal ya'u sakinatu al maksuru ma qablaha. Meron tayong ya as-sakina, ang kanyang haraka ay sukun. Okay? Tapos ang before niya ay maksura, ibig sabihin ang haraka ay kasra. So ang ya na yan ay tinatawag nating mad. Ganon din sa waw at saka sa alif. Okay? So, alam na natin kung ano yung mga mad. Una, yung alif, sakina, na may sukun. Ang before niya ay harf na ang haraka ay fatha. Ang pangalawa naman ay yung waw, as-sakina, na sukun ang kanyang haraka. Ang before niya ay may haraka na dhamma. Ang pangatlo naman ay yung ya, as-sakina, ang before niya ay harf na ang haraka ay kasra. Qala huna wa hiya majmu'atun fi lafzi nuhiha. Ito daw ay nabuo or ito ay nagkaisa sa lafaz sa qaul ng Allah Ta'ala, nuhiha, nuhiha. Makikita natin dito meron tayong waw, ya at saka alif. Meron tayong waw, ya tsaka alif. So kompleto, waw, ya at alif.
kung makikita natin yung mga before nila ay eksakto. For example, sa waw, ang before niya ay nun na dhamma. Ibig sabihin niyan, yung waw ay kabilang sa mga mad. Yung waw na ito ay mad. Nu. Tapos dito naman sa ya, meron tayong ha. Ang before ng ya na yun, ang ha ay yung ha na nakakasra. Hi. Tapos meron tayong alif. Alif, ang before niya yung ha na nakafatha. So, ibig sabihin niyan, itong tatlo na waw, ya at alif ay kabilang sa mga mad. Masasabi natin mad kasi nga ito ay naayon sa ating sinabi na kaida. Okay. Ngayon, ma anwa'u al-mad. Ano yung mga uri ng mad? Ano yung mga uri ng mad? Ibig sabihin, mad, meron tayong mga uri. Meron tayong mga types para sa mga mad. Qala al-mududu tis'atu anwa'in. Ang mga mad daw ay meron tayong tis'atu anwa'. Siyam na uri. Meron tayong siyam na uri. Sabihin 9 types of mad. Wahiya tanqasimu ila qismain. Yung siyam na yun ay nabahagi sa dalawang bahagi. Okay? Ulitin ko, meron tayong siyam na uri ng mad. Tapos ang siyam na iyon ay nabahagi sa dalawang bahagi. Tanqasimu ila qismain. Una, maddun asliyun. Meron tayong tinatawag na maddun asliyun. Ang ibig sabihin ng asli ay original. Ito yung original na mad. Original na mad. Wa huwa alladhi la taqumu dhatul harfi illa bihi. Ito daw yung ibig sabihin ng maddun asli. Ito yung mad na la taqumu dhatul harfi illa bihi. Hindi daw magpa-function o hindi mabubuhay ang zat, ang physical na anyo ng harf illa bihi, maliban na lamang sa pamamagitan niya. Okay? Wala yatawaqqafu ala sababin min hamzin aw sukunin. At hindi daw ito nakadepende sa sabab, sa reason ng ito ay nasundan ng hamza or nasundan ng sukun. Wala yamuddu illa bimiqdari harakatain. At hindi siya magmamad, hindi siya kumbaga hindi natin pwedeng pahabain illa bimiqdari harakatain, maliban na lamang sa dalawang haraka. Sasabihin na natin yung haraka dito ay 2 seconds. So, ibig sabihin 2 seconds. Ibig sabihin niyan, ang maddun asli, ang kanyang mad ay 2 seconds lamang. Pero fil hakika, ang ibig sabihin ng haraka, ang sabi ng mga ulama, ito daw yung kapag kinose open mo yung kamay. So, isang close, tapos open, yun na yung isang haraka. Tapos isang close naman, isang open, dalawang haraka. Ganun po yung haraka. Kasi pag sinabi natin seconds, 1 second, 2 second, ito ay maikli. Baka 1/2 lang siya ng tinatawag nating isang mad. Isang second ay katumbas ng 1/2 ng mad. So, kaya hindi appropriate sabihin natin yung haraka ay second or harakat seconds. Parang hindi siya precise term. Ang mas precise ay yung sinabi natin kanina. Pero okay lang sabihin na natin yung haraka ay seconds. So ang maddun asli, ang kanyang haraka ay 2 seconds lamang. Wala nang iba. Okay? Wa huwa yashmalu arba'atu mududin. Wa huwa yashmalu arba'ata mududin. Ito daw ay mayroong 4 na mad. Ang maddun asli, meron siyang 4 na mad. Wahiya at-tabi'i, al-badal, al-iwad, as-silatu as-sughra. Meron tayong tinatawag na kabilang sa maddun asli. Una, at-tabi'i. Yung pangalawa, al-badal. Ang pangatlo ay al-iwad. Ang pangapat ay as-silatu as-sughra. So ano yung mga 4 na ito? Inshallah ta'ala ay pag-aral natin. Yung pangalawa naman ay tinatawag na maddun far'i. Diba sabi natin yung mad, ito ay may siyam na uri. Tapos yung siyam na uri na yun ay nabahagi sa dalawang bahagi. Meron yun, ang una ay maddun asli, yung original na mad. Ito ay dalawang haraka lamang. Yung pangalawa naman ay maddun far'i, yung mad na far'i. Ibig sabihin ng far'i ay secondary, or sa literal niyang meaning, far'un, ibig sabihin ng far'un ay sanga, puno. Tapos yung sanga niya ay tinatawag na far'un. O dito, ibig sabihin ng maddun far'i ay secondary mad. Meron tayong primary mad, yung maddun asli.
Yung secondary mad ay maddun far'i. Wa huwa ma kana bisababin min ijtima'i harfil maddi bi hamzin aw sukunin. Sabi natin dito sa mad na asli, ito daw ay nagkakaroon ng mad hindi sa dahilan na ito ay nasundan ng mga hamza or dahil sa sukun. Hindi. Yun yung asli. Dito naman sa maddun far'i, ito ay nagkakaroon tayo ng mad dahil ito ay nasundan or dahil sa hamza or sukun. Kasi yung dahilan kasi kung bakit tayo nagkakaroon ng mad ay dahil sa hamza at saka sukun. Kabilang sa mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng mad dahil sa hamza at saka sukun. Dito sa maddun asli, hindi ganon. Hindi siya dahil sa hamza at saka sukun. Habang dito naman sa maddun far'i, nagkakaroon tayo ng mad dahil sa hamza at saka sukun. Wa huwa ma kana bisababin min ijtima'i harfil maddi bi hamzin aw sukun. Ito daw ay dahil sa pagkakaisa ng harf na mad, for example alif or waw or ya. Ito ay nagkaisa sa hamza o sukun. Kaya nagkakaroon tayo ng mad. Wa yashmalu khamsata mududin. Ito daw ay mayroong 5 mad. Wahiya al-wajibu al-muttasil. Tinatawag natin nga al-wajib al-muttasil. Pangalawa, al-jaizul muttasil. Al-jaizu al-munfasil. Pangatlo, al-lazim. Pangapat, al-lin. Panglima, al-aribu lis-sukuni. Yun lang, 5. Wa yulhaqu maddu silatil kubra bil jaizi al-munfasil. Di ba meron tayong dito sa ito? As-silatu as-sughra. Dito sa maddun asli. Yung as-silatul kubra, dito po siya kakasama ng mga far'i. As-silatu al-kubra. Wa yulhaqu maddu silatul kubra bil jaizi al-munfasil. Baka dito siya sa number 2. Mulhaq. Ibig sabihin ng mulhaq ay secondary na type ng bagay na yan. For example, al-jaizul munfasil, ito ay first type ng mad. Yung as-silatul kubra, secondary type ng jaiz al-munfasil. Inshallah subhanahu wa ta'ala, lahat ng yan ay magiging malinaw kapag isa-isahin natin ang mga mad. 5:15. Okay. Unahin natin ipaliwanag ang kabilang sa mga maddun asli, yun na ang tinatawag nating at-tabi'i. Ito po, yung number 1, at-tabi'i. Al-maddu at-tabi'i. Ano yung al-mad at-tabi'i? As-su'al, mal maddu at-tabi'i wa ma mithaluhu? Ano ang mad at-tabi'i at ano ang kanyang mga examples, halimbawa? Al-jawab, al-maddu at-tabi'i huwa ma lam ya'ti qablahu aw ba'dahu hamzun aw sukunun mithlu qala, yaqulu, qila. So una, di ba alam na natin yung mga mad, yung mga alif, waw, ya, at yung before nila yung mga haraka na sinabi natin. Dito sa al-maddu tabi'i, huwa ma lam ya'ti qablahu aw ba'dahu hamzun aw sukunun. Ito daw ay mangyayari kapag ang mad ay hindi siya nasundan or hindi or before niya at after niya ay walang hamza at sukun. Kapag yung mad sa before and after niya walang hamza at walang sukun, ito ay tinatawag nating maddu at-tabi'i. Example niyan ay yung qala. Makikita natin dito sa qala, meron tayong alif. Okay? Meron tayong alif, ang before niya ay qaf maftuha na may fatha. Pero yung qaf at saka yung lam, na kung saan ito yung before and after ng mad, ay hindi hamza at hindi din sukun. Sa mga ganitong mad, tinatawag nating al-maddu at-tabi'i. Katulad ng mga ganitong mad, tinatawag nating al-maddu at-tabi'i. Okay? Ang ano yung maddu at-tabi'i? Ito yung mad na hindi nasundan at wala sa before niya at wala din sa after niyang hamza o sukun. Tinatawag natin maddu at-tabi'i. Ganon din sa yaqulu. So waw, meron tayong mad na waw, hindi siya nasundan, in before at after niya hindi hamza at hindi din sukun. Dito din sa qila, ganon din. Bagkus ito ay qaf at saka lam. So ibig sabihin yan ay maddu at-tabi'i.
for short, yung mad tabi'i, ito yung mad, sample alif. Tapos, yung before and after niya, hindi hamza at hindi din nakasukun. Or dito din sa, yan ay before, dito naman sa after, hindi hamza at hindi din sukun. Yan yung mad at tabi'i. Sual, kam harakatan yumaddu? Ilan daw yung haraka? Ilang seconds? Sabihin natin seconds. Ilang seconds natin dapat ipahaba ang mad na ito? Yung mad tabi'i. Qala, al-jawab yumaddu bimiqdari harakatayn. Ito ay mayroong dalawang haraka. 2 seconds. For example, mislu nuhiha, nuhiha. So yung pag-pronounce sa meron dalawang haraka. Meron tayong mad na dalawang haraka. Nuhiha, nuhiha. Doon sa nu at saka sa hi at ha. Dapat meron tayong dalawang haraka na mad. Di pwede nuhiha, nuhiha. Or masyadong mahaba, nuhiha. Khata naman yun. Sobra na yung pagmad. Dapat 2 seconds lang. Nuhiha. Yun yung mad at tabi'i. Sabi dito, iqra surat at-taliya wa ta'ammal ma fiha min al-mad at-tabi'i. Basahin mo daw yung sura na darating at iyong tingnan kung saan dito yung mga mad at tabi'i. Yung hanapin or magtamol, mag-contemplate ka kung saan dito yung mga mad at tabi'i. Qala ta'ala, wal 'asr wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okay, tatawag ako ng isa sa inyo para hanapin niya kung saan dito yung mad at tabi'i. Try natin si akh. Sino to? Saan na yung isa? Si akh Salman, mawjud? Nandiyan ka ba, Akh Salman? Naam. So, Akh Salman, humanap ka ng mad at tabi'i sa ayah na ito o sa suratul Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr ila akhir al-ayah. Hanap ka ng isang mad at tabi'i dito sa ayah. Ustaz, sa alladhina. Alladhina. Saan po dyan? Yung anong harf? Sa illalladhi. Yung wa. Okay. Dito sa zal. Okay? Sa zal. Zal. Okay? Kung saan ito ay nasundan ng ya. So yung ya dito ay sukun. Tapos yung zal ay nakakasra. Ibig sabihin niya mad. Bakit nasabi natin maddu tabi'i? Kasi nga yung before and after ng mad or before and after ng ya ay hindi hamza at hindi din sukun. Ahsan. Isa pa. Si akh. Try natin si akh Nain. Tafaddal. At Nain. Mawjud? Nandiyan ka ba, Nain? Yes po, Ustad. Ayaw, naam. Hanap ka ng Dito, Ustad. Lala, tafaddal. Hanap ka ng mad at tabi'i. Amanu. Aywa, ahsan. Amano po. Aywa, barakallahu fik. Amanu. Saan dito yung mad? Ustad Nain. Saan banda dito? Yung wow po. Saan? Sa? Yung wow. Aywa, sa waw. Sa nu. Amanu. Yung sa waw. Okay? By the way, itong alif na ito, hindi ito literal na sukun na. Sa Quran, hindi yan sa literal na sukun. Yung naka-circle na yan, yung daira, circle, sa alif, hindi yan siya tinatawag nating sukun, hindi po. Ito ay alamah na hindi natin siya babasahin. Kasi sa mushaf ng Uthmani, katulad ng mushaf natin ngayon, yung mga harf na hindi na kailangan basahin ay nilalagyan na ng ganyan, yung parang naka-circle. Pero hindi yan siya sukun.
Yung sukun kasi parang ganito, yung ito, yung sa sabar, yung sa ba, sa taas ng ba, ganyan po yung sukun sa Quran. Sa mushaf natin ng Al-Uthmani. Yung mga ganyan, yung naka-circle sa alif, hindi yan sa sukun. Kaya kung makikita natin dito yung waw, masasabi natin na maddut tabi'i. Maddut tabi'i. Bakit? Kasi nga hindi ito or wala sa before and after niya sukun at saka hamza. Kung nagtataka ka kung bakit may sukun diyan sa alif, hindi po yan sukun. Kaya hindi yan sukun. Bagkus ito ay alama or palatandaan na yung harf ay hindi na natin kailangang basahin. Tulad ng alif na yan ay hindi na natin kailangan basahin. Okay, ahsan. Isa pa, last na. Si sino pala ito? Ito, Ahmadlawi. Mawjud, Ahmadlawi? Hala, paki-open po ng mic, Ahmadlawi. موجود. Aywa, naam. So, Ahmadlawi, hanap ka po ng isang mad at tabi'i dito sa Suratul Asr. الصالحات. As-salihat. Naam. Saan banda po yung mad at tabi'i? صاد. Sa sad. Ha. Aywa, ahsan. Sad, nasundan siya ng alif as-sakina. Yan po yung tinatawag nating na mad at tabi'i. Paano natin basa yung mad at tabi'i? 2 seconds. Sabihin na natin 2 seconds. Pero pag precise term, hindi po 2 seconds yung precise term. Dahil yung haraka, hindi po katumbas ng second. Ang oras na, 5:24. Sa maddu al-badal, okay. So inshallah subhanahu wa ta'ala, para hindi hahaba ang ating discussion at hindi din habang ang inyong pagre-review sa exam, ay dito lang muna tayo sa maddu at tabi. Yung mga maddul badal, maddul iwad, ay next time na natin yan kukunin. Bukas meron kayong ikhtibar inshallah ta'ala, 4 or kahit ano pa, afternoon 1, pwede natin isend yung ikhtibar din inshallah ta'ala pag nagkaon natin ng mas early. So nakuha na natin ang ahkam ng nun sakina wa tanwin. So meron tayong 4, yung al-idhar, al-idgham. Tapos yung al-idgham ay mayroon 2 uri, idgham bi gunna, idgham bi ghairi gunna. Yung pangatlo, al-iqlab. At yung pang-4 ay al-ikhfa. Yun yung para sa nun as-sakina at saka sa tanwin. Ito naman sa al-ahkam, al-mim as-sakina, meron tayong 3. Ang mim as-sakina, meron tayong 3 ahkam. Una, tinatawag nating al-mad al-shafawi, al-mad ulit al-ikhfa al-shafawi, ito yung mim as-sakina na nasundan ng ba, at al-idgham al-shafawi, ito yung mim to mim, sa mim nasundan ng mim, kapareho niya, at al-idhar al-shafawi, ito yung mim as-sakina nasundan ng maliban sa ba at saka mim. At sa mad naman, sabi natin, ang ibig sabihin ng mad ay az-ziyada, ito yung sobra. At yung mga mad, ito na yung alif, waw at ya. At yung mga before nila, sabi natin yung mga haraka na fatha, dhamma at saka kasra. At yung mad, meron tayong siyam na uri. Meron tayong siyam na uri para sa mad. Tapos yung siyam na uri na yun ay meron siyang 2 bahagi. Maddun asli at saka maddun tabi'i. Yung maddun asli, ito yung 2 haraka lamang. At hindi siya hindi nagkakaroon ng mad dahil sa hamza at saka sa sukun. Ito na yung maddun asli, meron siyang tabi'i, badal at saka iwad at saka as-silatu as-sughra. Yung maddun far'i naman, yung pangalawang uri, yung pangalawang bahagi ng mad, ito ay dahil sa hamza at saka sa sukun. At meron itong 5 mad.
yung wajibul muttasil, al-jaizul munfasil, al-lazim, al-lin, al-arid lisukun, at saka sila al-kubra. Yan, inshallah subhanahu wa ta'ala, magiging malinaw pag napaiwanag na natin. Dito naman sa mad tabi'i, paano yung mad tabi'i? Kapag yung mad ay hindi nasundan or wala sa before and after niya yung hamza at saka sukun, tinatawag nating mad at tabi'i. So inshallah subhanahu wa ta'ala, hanggang dito na lamang. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين